Po mga kababayan. Good morning, good evening, good afternoon. Ito po pala si Kent Garcia ulit, no? Meron tayong tatalakayin ngayon at pag-uusapan na posible no na makakauwi. Good news ito ha sa mga didishet. So ako, kinakabahan ako kasi sinasabi ko pa naman sa aking live na kung makauwi si Duterte, magigilit ako sa liig ko ng live. Oo. So, ito, mga kababayan, ah, ito isa analysis lang 'to ng mga lawyer no sa UP at especially kay Carpio, no, kay Attorney Carpio. No, so mga analisa lang nila 'to, analysis lang nila na Duterte, no, or ex-President Duterte unlikely to be granted interim release. No, so sabi ni Cayosa, no? So, posible nga ba na baka kasi mga kababayan, magugulat kayo, 1 weeks, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month mula ngayon, ay nakauwi ng Pilipinas si Digong. So, may possibility nga. Yung pag-uwi ni Digong or interim release sa Pilipinas, may mga kondisyones yan. 3 kondisyones yan. Unang kondisyon niya dyan ay yung una, pwede siyang umuwi kasi actually mga kababayan, meron namang mga nakakasuhan ng ICC na pwedeng umuwi tapos pumupunta lang pag hearing na. So, isa sa kondisyon niya, pwede siyang umuwi ng Pilipinas pero basta pag nag-hearing sa ICC, babalik siya doon at a-attend siya. Kaya isa yun sa kondisyon. So, pangalawang kondisyon, pwede siyang pansamantalang umuwi sa Pilipinas pero bawal niyang kausapin yung mga witness, bawal din na takutin yung mga witness, at bawal din no na bantaan or tawag doon yung makipag ano siya sa witness, yung may tawag diyan hindi ko mabigkas. Makipagsundo siya, makipag-deal na sige, bayaran ko kayo para matahimik na kayo. Bawal 'yon. Kasi kapag nalaman or natiktikan ng ICC 'yon or ng pamahalaan ng Pilipinas or Marcos administration, pwede siyang damputin muli at ibalik doon. Oo. Pangatlong kondisyon, bawal siyang gumawa ulit ng krimen. Maskin manampal, manigaw, manakot, pumatay, bawal niyang gawin yun. Yun yung 3 kondisyones. Pwede siyang interim release, i-interim release siya or pansamantalang makauwi. 1, pwede siyang umuwi, basta pag hearing, babalik siya doon. 2, pwede siyang umuwi, basta wag niyang lapitan, bantaan, takutin ang mga witness laban sa kanya. 4, bawal siyang umatay, bawal siyang magkaroon ng kahit kunting kasalanan, kunting krimen. Oo, para sa akin mga kababayan, at sabi nga ni Attorney Conte, no, Attorney Cristina Conte, na napaka-imposible na si Digong hindi makagawa ng krimen. Bakit? Kandidato siya pagka-mayor ngayon sa Davao. So kung sakali man, pag umuwi ng Davao yan at nanalo ng mayor muli, so imposibleng hindi gagawa yan ng panibagong krimen. Meron nga tayong kasabihan, kapag ang magnanakaw, kahit balatan mo yan, darating ang bilog na buwan, magnanakaw yan. Sakit na kasi nila yan. Kung pumatay ka na noon, sakit mo na yun. Hindi yan mawawala. Kung addict ka, kahit hindi ka na gumagamit ng pulburon, once na makainom ka, matrigger ng alak yan, mabubuhay muli ang dugo mong pagiging addict. So yun ang mga sinasabi, no? Sabi nga ni Attorney Cristina Conte, napaka-imposibleng hindi paggagawa ng krimen yan. Magiging mayor yan kung tatakbo. Kung uuwi ng Davao, manalong mayor yan, nasa power ulit yan, makakagawa na naman ng krimen yan. Oo, so ito po mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo kung ano yung reaksyon ng mga eksperto no, sa UP, College of Law,
Ito po si Cayosa at saka si Attorney Carpio. So pakinggan muna natin si Cayosa kung ano yung reaksyon niya pagdating dito sa interim release ni Digong at may 3 kondisyones. So good news ito ha, mga DDS. Bukas makalawa baka si Digong nakauwi na ng Davao, makakagilit na ako ng liig. Let's now bring in our first guest today. We have former Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Attorney, welcome to the program. Thanks for joining us again. Pakinggan natin ha. Morning, Angelo and Angela. Magandang umaga sa inyong tagapagpilig at nanonood sa inyo. Opo, Attorney, siguro po what to expect in 6 months before Duterte's ICC pre-trial or yung confirmation of charges? Well, we expect the process to unfold. No? The prosecution will have to show the defense yung mga ebidensya, mga testigo nila, and then so that the defense can properly prepare for the initial trial. Secondly, it's also possible that the defense is preparing pleadings questioning the arrest, questioning the jurisdiction of the ICC, and perhaps asking for provisional liberty. Yes, Attorney, a while ago, I don't think if you heard the soundbite of Attorney Cristina Conti, no, sabi niya zero probability daw ang for interim release for the cases that is being charged against former president. What are your thoughts on this statement? But we cannot and we should not preempt the ICC. But basing on what is happening on the ground and the purpose for and basis for provisional liberty, medyo malabo nga. Sapagkat an accused is granted by the court provisional liberty as long as there are solid grounds for them, especially that the accused will come back and face trial. Sa ICC, bawal yung... So, yun nga, sabi ni Attorney Cayosa. So, pwede naman daw mag-interim release si Duterte as long as basta pag nag-hearing, babalik siya. Kumbaga, temporary release. Pwede siyang umuwi sa kanila basta at least yung accuser, pag nag-hearing, pipresent siya doon sa mismong hearing. Pero sa ICC, hindi pareho ang batas ng ICC at batas ng Pilipinas. So kung sa Pilipinas si Duterte kinulong, hospital arrest lang yan, house arrest lang yan. So ngayon, nasa bahay siya, may mga security personnel, may mga taga PNP nakabantay sa kanya. Pag hearing, pupunta siya doon, may escort siya. Pero nasa bahay lang siya. Sa ICC iba. So pakinggan natin. Trial in absentia eh. Yes. Pero dito sa mga pangyayari na kung saan malinaw yung mga sinasabi ng mga kapartido niya at mga kakampi niya na dapat sa Pilipinas siya, dapat korte sa Pilipinas ang maglilitis, talagang wala silang balak bumalik sa The Hague. So it will be foolhardy for the ICC. So kung mismo daw yung kampo niya, yung mga abogado na pabor kay Digong ay sa Pilipinas daw lilitisin, so ibig sabihin wala nga daw balak na bumalik sa The Hague si Digong. Kasi nakauwi na, bakit papayag ka pang makabalik doon? So, syempre, itong mga nagtrabaho sa The Hague, ng mga Pilipino, katulad nila Attorney Cristina Conte, katulad ni kung sino pa, ni Dan De Leon, no? So, syempre, sila na mismo magsasalita noon, ay hindi po pwede yan. Bakit? Once na palayain nyo yan, once na palabasin nyo yan, hindi na makakabalik yan. Mahirap na yan damputin, makikipag-away na yan, may mga casualty pa mangyayari dyan sa mga kapulisan natin pag inaresto ulit yan. Kasi makikipaggera na yan. Oo, syempre makapaghanda na yan. So, at saka sa totoo lang mga kababayan, hindi papayag sila, Senator Trillanes at Laila de Lima dyan. Mahirap na ilang taon nilang pinaghirapan yan at pinaghandaan, tapos hahayaan nyo lang na ma-interim release, makauwi. Parang ang saklap naman. So parang walang hustisya. Yeah? Oo. So ito, continue natin. To grant him provisional liberty. Also because even up to now, yung risk of flight is very real. So in all probabilities, no court would allow suspect in its custody to escape and easily
hoodwink the court to allow. So hindi daw, wala daw korte na halimbawa, yung inakusahan o yung accuser, no, nakadetain na. Hindi daw yun papayagan na madali ang palabasin mo siya, hayaan mo na kaganan, manatili ka talagang nasa loob ng kulungan. So, mga kababayan, mga DDS, sabi ko sa inyo, hindi ako makakagilit ng liig nito. So, wala talagang, wala, malabo. Malabo pa sa tubig kanal, malinaw pa sa kintab ng bunbunan ni Bato, no, na hindi talaga si Digong papayagan at walang mangyayari na interim release. No, so walang mangyari na interim release. Kahit nga si Attorney Cristina Conte nagsalita, zero visibility or zero possibility na magkaroon ng interim release si Duterte. So sa madaling salita, hindi nga siya makakauwi. Hindi siya papayagan. Walang kondisyones na 3 kondisyones at higit sa lahat, hindi po daw yon mangyari. Malabo pa sa tubig kanal na mangyari yon na magkaroon ng interim release si Digong. So yun lang, mga kababayan. So binibitin ko lang kayo at pinapaasa ko lang kayo. Alam nyo naman na huwag kayong mag-expect sa akin na pupuriin ko si Digong kasi nga ayaw ko kay Digong at anti-Duterte talaga ako at ako'y supporter ng Administrasyong Marcos. So, huwag kayong mag-expect sa akin na sabihin ko si Digong makalaya na. Talagang idiin ko pa yan kung ako nga yung judge ng ICC. Hindi ko nga bibigyan pagkain yan eh. Bakit? Yung mga pinatay ba niya, binigyan ba ng pagkain bago pinatay? Pinainom bang tubig? Pinasakay ba ng private jet? Pinatulog ba muna ng 7 oras bago dalhin sa kulungan? Nakasakay ba ng luxury private jet? Hindi. Kaya kung ako magiging hurado niyan, hayaan ko siya mabulok diyan manigas. Hanggang sa kainin niya yung sarili niyang laman. Diba? So yun lang, maraming salamat. And see you next vlog. God first. Thank you. Buti pa ako may God. Si Digong, ini-stupid yung God.